Narito ang mga ulo ng balita para sa oras na ito. Super Typhoon Betty magdadala ng matinding pag-ulan at malakas na hangin. Hagupit ng hailstorm na minsala sa Barangay Barakatan. Pagtaas ng temperatura sa susunod na linggo inaasahan. At buhawi na nalasa kahapon sa distrito ng Turil. Magandang araw Pilipinas, ito ang MTC News. Magdadala sa inyo ng pinakamabagong balita ukol sa lagay ng panahon. Ako si Roberto Jr. Pilais Tapubo. Super Typhoon Betty na may international name na Mawar ay patuloy na magdudulot ng malakas na pag-ulan at hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa karagdagang detalye mula sa Luzon, narito si Maria de Erit live na nasa Cagayan. Yali? Yes, Taki, dito nga sa Cagayan ay nararanasan ang matinding pag-ulan at hangin dulot ng Super Typhoon Betty. Ayon sa mga opisyal ng Pag-asa, inaasahan pa ang mas malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin sa susunod na mga oras. Kahit hindi direkta ang paglandfall ng Super Typhoon Betty dito sa Cagayan, ang trough naman ito ang magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide sa mga lugar. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng babala ng mga otoridad, lalo na sa mga apektadong lugar at lalo na sa mga malapit sa ilog dahil makikita nga natin ngayon na tumataas na ang level ng tubig. Kaya't maging handa at lumikas kung kinakailangan. Balik sa iyo, Taki. Maraming salamat, Yali. Samantala para naman sa ating pinakamabagong ulat sa weather forecasting, narito si Agustin para sa mga detalye. Agustin? Maraming salamat, Taki. Sa pinakahuling datos na Pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa may layong 1,475 km silangan ng Central Luzon. Taglay po nitong lakas ng hangin na umabot sa 205 km per hour at buksong papalo sa 250 km per hour. Gumagalaw po ito ng west-northwest part sa bilis na 25 km per hour at pababa pa rin ang tsansa nitong mag-landfall pero dahil mahagip na bagyo ang extreme northern Luzon at posibleng magtaas ang wind signal doon. Mararamdaman din ang direktang epekto nito sa Northern Luzon kung saan inaasahan ang mga malalakas na ulan tulog ng rain bands na bagyo. Hahataking din ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan sa western sections ng Central at Southern Luzon, pati na rin sa Visayas. Balik sa iyo, Taki. Maraming salamat, Agustin. Sa iyo pa ang balita, isang hailstorm ang naminsala sa Barangay Barakatan, kamakailan. Narito si Marcar Karen para sa mga detalye mula sa lugar. Nakakatakot, nakapangingilabot, at not very demure ng umulan na malalaking tipak na yelo at naminsala sa mga kabahayan at ari-arian dito sa Barangay Barakatan. Narito tayo ngayon kung saan naranasan ang pambihirang hailstorm. Ang mga residente dito ay gulat-gulat sa nangyayari. Narito ang isa sa kanila, si James, upang ibahagi ang kanyang karanasan. James, ano masasabi mo sa kalamidad? Oo, sobrang nakakagulat talaga. Bigla na lang bumagsak ang malaking yelo mula sa langit. Hindi ko inaasahan na makakaranas kami na ganito. Nasira ang bubong ng aming bahay, aming sasakyan, at iba pa. Maraming salamat, James. Ayon sa Pag-asa, ito ay isang pambihirang pangyayari, ngunit maaaring mangyari lalo na kapag may matinding pagbabago sa temperatura. Balik sa iyo, Taki. Maraming salamat, Maricar. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Kasama natin ngayon si Professor James, isang dalubhasa sa larangan ng climatology upang ipaliwanag ang inaasahang pagtaas ng temperatura sa mga susunod na linggo. Sir, anong po ba ang dahilan ng inaasahang pagtaas ng init? Ang pagtaas ng temperatura ay dulot ng isang high pressure area na nagiging sanhi ng matinding init. Inaasahan natin na ang ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas region, ay makakaranas ng temperature spike na maaaring umabot ng 53 degrees Celsius. So ano po ba ang iyong payo sa ating mga manunood, Prof. James? Ipinapayo namin ang pag-iingat, lalo na sa mga matatanda, bata, at sa mga bibisita sa kanilang ex na patuloy na uminom ng tubig upang maiwasan ang heat stroke. Maraming salamat, Professor James, para sa iyong ulat.
At para sa ating huling balita, isang buhawi ang naminsala sa distrito ng Turil kahapon sa hapon na nag-iwan ng malaking pinsala. Para sa ulat mula sa lugar, narito si Roots Americano. Nagliparan ng mga kagamitan, bubong ng bahay, at yero. Tila mala Hollywood movie ang naranasang buhawi kahapon sa hapon dito sa Turil. Nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan makikita ang epekto ng buhawi na tumama kahapon. Tulad ng nakikita ninyo sa ating paligid, marami sa mga kabahayan ang nasira at ang ilang puno ay nabuwal. Ayon sa mga residente, mabilis ang pagdaan ng buhawi at iniwan nito ang mga pinsala sa loob lamang ng ilang minuto. May ilan din pong mga naitalang mga sugatan. Patuloy ang pagtulong ng mga lokal na otoridad sa mga apektadong pamilya. Balik sa iyo, Taki. Maraming salamat, Pai. Tunay ngang kailangan maging handa tayo sa anumang sakuna. At dito po nagtatapos ang ating ulat ngayong araw tungkol sa lagay ng panahon. Patuloy po kayong magbantay at manatiling ligtas. Ako, si Roberto Jr. Pilaes ng Pumo mula sa NTC News. Magandang araw, Philippines.